Facebook Live, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay narito upang magbigay papuri, pasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos naman na nasa langit, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na patuloy na aming natatanggap. Maraming salamat sa buong linggo ng daan na kami ay inyong iningatan at tubayan ng gamayan, Panginoon, upang harapin ang araw, Panginoon, ng bukas na masakasama po kayo. And Lord, sa umaga ito, patuloy po kami lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Hindi po kami, Panginoon, nakapatawaran sa aming mga pagkakasan, sa mga bagay, Lord, na aming mga naisip, gawa, Panginoon, na sabihin na aming mga labi, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, patawarin niyo nga po kami. Pagkalinisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, ng mga Panginoon dugo ng aming Panginoong Jesus, upang maging karapat dapat kami sa aming paglapit sa Diyos. At Lord, sa umagang ito, patuloy, Lord, na pinangawakan po namin ang inyong mga pangako, Lord, 2 o 3 na nagtipon sa inyong ngalan ang bukas sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, dalangin po namin, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan at sa aming banal na Espiritu, sa aming pag-aawitan, Panginoon, na may isang tabi po muna namin, Panginoon, ang mga alalahanin, ang mga pagsubok namin pinagdadaanan, hindi makapag-focus kami, maibalik sa iyo ang mataas na paboring pagsamba. Panalangin po namin, Lord, na sa pangalan ni Jesus, ito ay makarating sa inyong kaluwalhatian. At Lord, sa umagang ito, sa aming gawain, patuloy, Lord, na inaangat po namin ang aming kalagitnaan. Lalo na po, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe na dadalhin po ng aming mahal na pastor. Panalangin po namin, Lord, na ang bawat salita mo, na aming maririnig, Panginoon, mababasa, Panginoon, ito ay manatili sa aming mga puso at isipan. At higit sa lahat, ito ay aming malag-aral, Panginoon. At ikaw, makita sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming mga napastor at sa patuloy na nagpapagamit sa inyo, Panginoon, upang pangunahan ang bawat isa sa buhay, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban ng katulad. Kaya, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay kahabagan, ang mga kapatiran, Lord, namin na paparating pa lamang po dito, pagkalinisin niyo po ang kanilang mga daraanan, paano po kami nakarating ng maayos at ligtas sa lugar na ito, hindi po sila makakarating ng maayos sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ng sabi na, Amen.
sumampalataya sa Kanya, doon ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya Lord, wala man ang ating pupupugin sa salamatan sa Panginoon. Panginoon Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan at lakas. Tuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iilanganin. Aming pangalan, dapat napapurihan. Jesus, Tuloy po tayo lumapit sa ating Panginoon. Ipagpapuri ba sa lamat ng pagsama. Ang pangalan ni Jesus lamang ang aming kalalakilang Panginoon.
Salamat, Panginoon, ng bayan. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawin tahanan mo. Inalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawin tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ka,
Amen. Purihin po ang Panginoon at ngayon naman po, tayo po ay dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Wala pong iba, kundi ang ating mahal na pastor, Pastor Archie Resos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng pastor. Hallelujah, dakilain po natin at purihin po ang ating Panginoong Diyos. Isang palakpak pa po para sa ating dakilang Ama. Hallelujah! 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 We praise you and we glorify you, Lord Jesus Christ. Hallelujah! Pagpalang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Medyo dumadami na po tayo at napapansin ko po lumalamig na po ang panahon. Amen po ba? Ibig sabihin, malapit na po ang Kapaskuhan at atin pong ipinapanalangin na sana po for the first time ulit magkakaroon tayo ng face-to-face na Christmas party. Gusto niyo po ba yon? Okay, ayaw niyo na po nung online na nagki-Christmas party po tayo nang hindi tayo nagkakakitaan face-to-face. Kaya pababa na po yung insidente ng mga pagkalat po ng mga nakakahawang sakit na yan, yung COVID-19. Kaya patuloy lang nating ipanalangin sa Panginoong Diyos that something good is going to happen in our nation. Can we say amen? Tatandaan po natin, pagka po pinanalangin natin, ang Pangulo natin bumagsak, kasama tayong babagsak, pero pag pinanalangin po natin ang Pangulo po natin na mapaunlad niya ang bansa, kasama-sama po tayo doon sa pag-unlad. Amen po ba yon? Kaya mahalaga po ang pinananalangin ang mga leaders sang-ayon po sa Roma 13. Kaya ang gaganda ng mga inawit natin kanina, sabi po dun sa kinanta po natin, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, at hindi naman ko kinakausap ko yung mga prayer ministry. Alam niyo ho ba ang title ng atin pong ipipreach ngayon? Walang iba po kung hindi, eto ho, praise God, hallelujah, ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Sabi po kanina, karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang sambahin, o dakilang Diyos, aming Panginoon. Bakit kaya po may salitang karapat-dapat na pagpupuri at karapat-dapat na pagsamba? Kasi po meron pong hindi karapat-dapat at pag atin pong tinignan nito sa mga salita ng Diyos, ay nako, masasabi ko po sa inyo, kasama yung pag-awit. Ang pag-awit po ay pagsamba sa Diyos. Kasama po ang panalangin. Ay nako, ang panalangin po ay magiging karapat-dapat pag napag-aralan niyo po ang mga preachings na ito. Ang atin pong pag-aayuno ay isang uri po ng pagsamba at magiging karapat-dapat po ito kung ating tatanggapin ang mga salitang ito sapagkat ito po ang magpapalawak sa atin ngayon. Yung inawit po natin, karapat-dapat kang sambahin at karapat-dapat kang papurihan, O Yahweh. Kaya bago po tayo tumungo, ninanais ng Panginoon na tayo po'y dumako sa panalanginan. Maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy na lumalamig na po ang panahon, Panginoong Diyos, at bumababa po ang mga insidente po ng COVID-19. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang biyaya mo, sapagkat ang amin pong mga kasalanan ay hinugasan, pinatawad niyo po, at patuloy, Panginoong Ama, itinapon po sa kalagitnaan ng dagat upang hindi na po alalahanin ng Ama naming nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat bagaman kami po ay napakarumi, patuloy na ginawa niyo po na kasing puti po kami ng niebe at kasing puti po ng yelo, Panginoong Ama, at ng bulak, para ang aming mga nagawang mga pagkakamali na ito, Panginoong Ama, ay maitago na po at mahugasan po sa banal na presensya ng aming Ama. Pahiramin niyo po kami ng karunungan upang maunawaan namin ang mga aralin na ito, ng lahat ng amin pong tatanggapin po mula sa Biblia ay tumimo at patuloy na tumanim po at mamunga sa aming puso po at malakaran namin, Panginoong Ama. Gaya ng sinasabi mo sa Pahayag 1:3, mapalad po ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at mapalad po ang lumalakad sa salita po ng utos ninyo sapagkat malapit na ang muli ninyong pagparito. Kaya Ama, maraming salamat. Ang mataas na papuri po at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Isa pong palakpak muli sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo ho ba na may itinakdang pagsamba at itinakdang pagpupuri ang ating Panginoon? Sana wag kayong magagalit. Gaya ng sinabi ko po, ang lahat ng awitin natin kanina, kabahagi po ng pagsambayan,
ang lahat ng pananalangin na ginagawa natin, umaga hanggang gabi, bahagi po ng atin pong pagpupuri sa Diyos, ang pag-aayuno, yung pagmamahal ninyo sa anak ninyo, lahat yan kabahagi po ng pag-ibig ng ating Diyos. Kaya binigay niya po ang pusong mapagpasalamat at mapagsamba sa Kanya. Ngunit ang sabi po ng Ebreyo, ito po ay matatagpuan natin sa Ebreyo 12:28 hanggang 29. Ano ho? Sabi po ng inawit natin kanina, karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang sambahin. Pero ano po yung kalugod-lugod na pagsamba sa ating Panginoon? Para makokorek po lahat, umawit tayo, nanalangin tayo ng umaga at ng gabi, tayo po ay nag-ayuno, tayo po ay patuloy po na nanalangin sa prayer journal natin at pumapasok po bilang mabagong samyo ng pag-aalay sa ating Panginoon. Ano po sabi ng Ebreyo 12:28 hanggang 29? Ang sabi po rito, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian na hindi nayayani. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at may pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Ano ibig sabihin ng apoy na tumutupok? He is an all-consuming fire. Kaya hindi biro-biro po ang pagsamba sa Kanya. Noon po sa Old Testament, ang pagsamba sa Panginoon, kailangan pumasok po kayo sa templo niya, doon po sa tolda ng tipan po. At ang mga tao po na hindi tama ang puso na humawak doon sa tolda ng ating Panginoon, patay instantly, kapatid. Ganoon po ang hustisya ng Panginoon noong araw. Pag nagkamali po ang puso natin, katulad ng ipinakita sa aklat ng unang Samuel, may mga propeta po doon, sila Pineas ho. Hindi po tama yung puso ni Pineas, kaya po sila, alam niyo po napakalupit noon, biro niyo po, ito yung mga pastor na tinawag ng Diyos. Pero pinapatulan po nila yung mga babaeng bayaran sa labas ng church. Kaya kung may ganun ho mga kapatid, naku po, wag tayong sasamba. Talagang tutupukin tayo. Kinonsider niya yung mga kasalanan kumbaga ho, kinonsinti. O bigla ho siyang namatay. Pati yung kanyang dalawang anak po. Kasi hindi po tama na tayo'y sumasamba kahit tayo nananalangin o umaawit na hindi po ito maging kalugod-lugod sa Kanya. At gaya ho ng pag-aaralan natin, yung salitang paggalang, napakahalaga niyan. Yung salita po na pagkatakot, napakahalaga po niyan. At ang 5 puntos po na ito ang ating tatalakayin para kahit na tayo'y umawit, tayo po ay mag-pray, tayo po ay mag-ayuno, tayo po ay magbasa ng prayer journal natin, tiyak na tiyak ko po, aabot po sa langit bilang mabangong samyo ng pag-aalay. Sabi nga ho natin, ito pong aroma na sinasabi po natin, aakyat sa langit, napakabango para sa ating Panginoong Diyos. Kaya ano ho yun? Tignan natin mabuti. Una po sa lahat, pag tayo po'y magiging kalugod-lugod sa pagsamba, napakahalaga po ng pag-ibig po sa Panginoon. Yung po paano naman ninyo sasabihin po na nakagawa ako ng kasalanan? Okay, hindi ko po nakita, wala po nakakaalam dito. Pero yung Ama po natin po is an all-consuming fire. Nalalaman niya po ang bawat ginagawa ninyo, alam po niya ang motibo ng puso ko, alam po ng Panginoon kung ano po ang nilalakaran natin, at sa isang buong araw po, doon ninyo mapapakita ang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi po dito sa Marcos 12:30 hanggang 31, ibigin mo ang iyong Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Hallelujah! At pagkatapos mong ibigin ng Diyos, definitely magkakaskid yun. Wala pong umiibig sa Diyos na hindi niya na maiibig ang kanyang kapwa, na hindi na niya maiibig ang kanyang kaaway, sapagkat lahat po yan bababa sa inyo pag iniibig niyo po ang Diyos. Amen? Sabi po ng Biblia, ibigin mo ang Diyos ng, number 1, buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo, ng buong puso mo. Wala ka pong ititira. At tignan natin sa isang araw. Alam niyo po, wag niyo sa Facebook o galit po ako sa social media. Ang social media bahagi na ng buhay natin yan. Sabi po ng aklat ng Daniel po sa 12:4 sa mga huling araw, dadami po ang lahat ng karunungan ng tao.
ang tao'y magpaparoon at magpaparito po. At internet po, diyan po natin napapakinggan po. Alam niyo po yung mga podcast, kung kayo po, lalo na yung mga kabataan, yung mga podcast na yan, at napapakinggan ninyo mga preachings diyan, yung mga awitin po ng mga makabanal po, ma-download nyo kung minsan po. Ang mga preachings po sa YouTube, pwede nyo pakinggan. Pero, bakit po minsan is the whole day, no? Na inilalagak po natin. Do we really love God? Mahal ba natin talaga ang Panginoon? Na sinasamba natin siya bawat tibok ng puso natin, ang bawat paghinga po natin, ang bawat minuto, segundo, oras at araw ng buhay natin, sa pamamagitan po ng kayo at ginagamit nyo po yung mga Zoom, walang problema ho doon. Ako po'y alas 7 hanggang alas 5, naka-Zoom po ako eh. Hindi naman masama yun. Bakit? Kabuhayan ko po yun tinuturuan ko yung mga estudyante. Pero halimbawa po, huwag kang magagalit mga kabataan. 24 oras na ho, may nakikita po ako sa China, namamatay po. Online games, 24 hours talaga. Pagkain, nilalagay na lang sa loob ng kwarto. Dahil talagang ang buong puso niya at ang buong buhay niya nakalaan po sa mga online games. O kaya yung Facebook po, hindi po masama yan. Huwag lang lalagpas ng 8 oras po. Ang ginagawa natin, search ng search, tingin ng tingin, pintas ng pintas po, lahat ng makikita po doon, sumasama loob ninyo dahil wala ho yung inyo, wala ho yung mga bagay na ninanais nyo sa buhay, nakikita nyo nakukuha ng mga kapatiran. Ano pong ibig in life? Sa 24 hours na yan, nagkaroon ba ng panahon sa panalangin? Nagkaroon ba ng panahon na sa 24 oras na tayo po ay nabuhay po sa mundo na ito? Nagbigay po ba tayo ng pasasalamat sa Diyos? Po ako tumitindig sa harapan ninyo ngayon mga kapatid. Hindi po sa nagyayabang po ako. Pero tinitindigan ko po, tatlo po ang trabaho ko. Ako ba'y mamamatay dahil sa dami ho ng trabaho? Hindi. Ba't hindi ka mamamatay? Kasi ang habag-awa ng Diyos pumapa sa akin. Amen po ba yun? Hindi ako high blood po. 120/80 po ang aking blood pressure po. Normal po yung aking vitals. Ano ho? Bakit ho? Sabi ko kay Lord, kahit napagod po ako, ilalaan ko yung buhay ko sa iyo sa panalangin. Ikaw nang bahala po kung anong mangyari. Lalong gumaganda yung kalusugan ko eh. Amen po ba yon? Sabi nga sa likod, Pastor, parang ang pogi nyo. Amen ba yon? Hallelujah. Hindi ka kasi pwedeng pumangit pagka meron kang Holy Spirit eh. Binulong ko kaninang sikreto, Holy Spirit yan eh. Hindi po pwede na ang isang Kristiyano malulugmok pa sa kalungkutan po. Papangit ka. Bakit? Taglay mo yung banal na Espiritu ng Diyos eh. Mahal niyo po ang Diyos. At lahat ng prioridad po ninyo sa buhay po ninyo, tignan niyo po. Lord, hindi man ako nakikita ng mga kapatiran sa panalanginan, pero alam na alam niyo Lord, pagka po break ko, pumapasok ako sa kwarto, nagpe-pray po ako. Pagka po wala akong ginagawa, binubuklat ko po, gaya ng sinasabi ni Pastor, para hindi maalikabukan ang Biblia, binabasa ko po. At meron ho mga 20 ng mga kapatiran, pinananalangin ko po. Wala po nakakakita. Lord, ikaw lamang po. Pero ako po yung nagbibigay ng 50,000 sa GCash ng Peace of Harvest. Amen po ba yun? Isa nabibigla kami, may pumapasok, 50, 30 mil. Kung sino ka man kapatid, pagpalain ka ng Lord. Can we say amen? Talagang yung kapatid na yun, mahal na mahal niya ang Diyos. Hindi madaling magpakawala ng pera ngayon. Tatandaan niyo po. Taghirap ang buhay ngayon, pero makapagpakawala ka ng 50 mil, I think, mahal na mahal mo rin ang Diyos. At hindi pa nagpapakilala yun Pastor, ako po yun. Wala. Minsan number lang makikita ninyo, hallelujah. Kaya dun sa napaka-generous na yon, Lord na pong bahala sa inyo, napakabuti ng puso mo. Sana ambunan din yung pastor. Amen po ba? Natawa sila. Biro lang ho Hindi ako nagbibigay ho ng number ko. Dahil yun po ang pinaninindigan natin. Kung ano yung ibibigay ng Diyos, masaya na po tayo doon. Amen? At hindi naman po ako nabigo. Sapat na ho yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Niligtas po ako Alam niyo po yung pagkakaligtas po ng Panginoon sa atin, hindi po mawawala ho yung pagpapasalamat umagang-umaga pa lang ho Sabi ko nga ho sa patotoo ko, kayo ho ba sino ho dito nananaginip po ng masama? Pag nag-pray ka po pala, papalitan ng Lord. Ano pong ipapalit sa inyo po? Yun pong panaginip mo, praise and worship. Nakapanaginip na ho kayo ng ganun. For the first time ho, sabi kong ganun, hallelujah. Umaawit ako kay Lord. Umiiyak ako sa panaginip ko. Nagpupuri ako, nagpapasalamat. Dinadakila ko yung Diyos. Pag-iisip ko, umihikbi-hikbi pa ho ako
totoo pala yun, pwede pala tayong managinip na nagpupuri sa Diyos. Can we all say amen? Gusto niyo pong maranasan po yun? Paggising ninyo, ang gaan-gaan ng pakiramdam ninyo. Minsan meron tayong pakiramdam, paggising ho natin, alam niyo yung parang may buhangin yung mata ninyo. Ang bigat-bigat po ng atin pong kalagayan, ang bigat-bigat ng tibok ng puso natin. Minsan nagigising po ba kayo na talagang ang tibok ng puso natin mabilis? Pero naranasan ko for the first time ho, yung paggising ko, na parang ang ayaw ko nang magising dahil naramdaman ko po yung presensya ng Panginoon. Saan po? Sa panaginip. Pwede bang mangyari po yun? Kung ano po yung laman ng puso, lalabas po pati sa panaginip. Kaya alam nyo, pagka nananaginip kayo ng bangungot, alam nyo na kung ano po yung mga iniisip ninyo. Pag nananaginip po kayo ng malalaswa, masama din po yun. Alam nyo na yung laman ng puso po ninyo. Kaya po, ano po yung binibigay natin sa Panginoon 24 oras para maipakita natin ang pag-ibig sa Kanya. Ibigin mo ako ng buong puso mo, ibigin mo ako ng buong kaluluwa mo, ibigin mo ako ng buong kalakasan mo, ibigin mo ako, ang sabi ng Panginoon, ng buong pag-iisip mo. Walang puwang para sa iyo. Ang lahat ay para sa Diyos. Amen? Hallelujah. Paano naman yun, Panginoon? Kailangan ko ring magtrabaho. Seek ye first thy kingdom of God and all his righteousness, and all these things shall be added unto you. Dati po, nung nagsimula ho yung pandemic, talaga pong nawalan kami ng estudyante noon. Ang dami naming monthly amortization na binabayaran. Sabi ko, Panginoong Ama, hindi ko na kaya ito. Wala nang kliyente yung asawa ko. Pero sabi ko, itutuloy ko pa rin yung panalangin. Kasi anyway, kung halimbawang maalis po ako sa trabaho, if full-time ko at maglilingkod ako sa church. Teachers ho, pipiliin ka po. Ilan po ang pinagpilian? 1,000? Na alam ng Diyos, nangangailangan ako. Kinakailangan ho namin na may pagpatuloy po. Tapos dadating yung pagkakataon po na marami pang promotion na darating po. Bakit ho? Ibigin nyo lang yung Lord ng buong puso ninyo, ng buong pag-iisip ninyo, ng kalakasan ninyo, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idadagdag na lamang sa inyo. Purihin ka, Panginoong Diyos. Pag-ibig, tayo ho ba'y gumagalang sa Diyos? Yung paggalang, sabi nga ho natin, paggalang sa Panginoon. Ugaliin po natin na pag tayo'y aawit, okay, magagalit ho pag tayo'y aawit, mga kapatid, we leave all our sins. Tutugtog gitara habang kumakanta po tayo. Halimbawa po, pero may relasyon ka na hindi tama at nakikipag-ugnayan kang sexual nang hindi pa kayo kinakasal, konting paggalang naman sa ating Panginoon. Can we say amen? Nawawala din amen Can we say amen? Huwag niyong vice. Ano pa hon sabi rito? Banal, holy, at kalugod-lugod, pleasing unto God. But pastor, nung umakyat pa kayo dito, walang kasalanan? Marami. Hindi ko po kinakaila po. Halos lahat ng kasalanan ginawa ng tao, nakalakal ko na, kapatid, bilang pagpapatotoo sa inyo. Looban. Pero bago ko umakyat dito, umiiyak ako kanina. Umiiyak po ako sa harapan po ng Diyos. Bakit ho? Gusto ko po siyang galangin. At kung maaari lang hindi ako tatayo dito, gagawin ko dahil ako po isang makasalanan. Pero alam niyo po, the moment you have done that, pinapakita po ng yung kamay ninyong ganyan kahit na kayo yung pinakamakasalanan sa church na ito. Bumababa ang habag ng Diyos. And every time you reach out to heaven, nililinis ka ng Diyos sa lahat ng sala. Huwag po tayong aakyat o magpipreach po ako hindi ako humingi ng paglilinis sa Diyos, tatayo ako sa harapan ninyo ngayon. Alam niyo po, kaya nakakatakot yung kalagayan ko po. Hindi naman ho kayo ang hahatulan ng Diyos Gusto ko lang pong ipakita po yung responsibilidad ng isgit na hahatulan ng Diyos. Gusto ko ba yon? Ayoko po. Kung maaari lamang pong ordinaryong miyembro na lang po ako Biro niyo po, halimbawa lang ako po yung walang galang pala sa Panginoon. Umaakyat po pala ako rito, may relasyon ako sa iba. Biro mo, pagdating ho ng paghatol ng Diyos, iimpyerno pa lang ako. Sayang po pala lahat ng ginawa ko.
Na umakyat po pala ako rito, nagdadrugs pala ako pagdating po sa kwarto ko. Nagsasyabu pala ako, hindi ko pinapaalam sa inyo, pero confident ako na ako po'y mangangaral ng Diyos na inihahayag ko salita sa inyo. Na yun pala ho, mga kapatid, may relasyon ako sa kapwa, naku, wag naman sana, kapwa lalaki. Pero alam niyo ho ba, may mga preachers na ganun po, hindi ko po kinokondem sila, kahinaan ho ng laman nila yun eh. Pero konting paggalang po sa Panginoon. Ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay paggalang sa ating Panginoon. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Pag aakyat po kayo, tutugtog o kayo mananalangin o magpipreach, Lord, iiyak ninyo, nauunawaan naman ng Lord yan eh. Lord, alam niyo po na meron akong hindi tamang relasyon. Pero gusto ko ng kalasan. Kaya lang ho, talaga hong nadadala po ako ng tukso. Pero magpipreach po ako ngayon. Kahabagan niyo po ako, mapapatawad ka pa ng Lord ho pagka ganun eh. Yung inaamin niyo po, sinasabi niyo po, kaysa po aakyat kayo rito o kayo papasok kayo sa simbahan, sisisi at ang hindi natin pagsisisi po ay kawalan ng paggalang sa Diyos. Kaya tatandaan niyo po, gusto niyo pong pumasok, yung pagsamba ninyo, yung tamang pagpupuri, yung tamang pagsamba, ibigin niyo ang inyong Panginoong Diyos. Pangalawa ho, paggalang po sa ating Panginoon. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. All glory unto Jesus, now and forever. Amen. Ang sabi po ni Pedro. Kaya ano po yung dapat nating gawin? We should have the desire to grow in the grace. Sabihin nga natin, grow in the grace. Alam niyo po, pag lumalago ko kayo sa grasya ng Panginoon, the more that you will become forgiving. Halimbawa, nakakita ho kayo, no? Sino nanonood ng tulpo rito? Napapanood niyo po kung minsan yung may mga kabit, napagdaanan mo rin yon. Hindi ka ho magiging judgmental dun sa mga magko-comment eh. Ang ilalagay mo nga sa comment, nawa po, patawarin sila ng Diyos at ma-confess niya po at mabago ang kanyang buhay. Minsan ho tayo, nagiging judgmental tayo, kaya iniiwasan ko manood ng ganyan po eh. Pagka nakapanood tayo, kawawang-kawawa yung mga babae ho ron. Hindi ko sa